Ang Bohol ay isang tanyag na destinasyon ng mga turista kasama ang mga beach at resort nito. Ang Chocolate Hills, maraming bunto ng kulay kayamangging limestone formation. Isa ito sa pinakasikat na atraksyon dito. Ako ay isang tao na mahilig magpunta kung saan-saang lugar. Hindi ko na nga maalala kung ilang lugar na ba sa Pilipinas ang napuntahan ko. Pangarap ko kasi ito nung bata pa ako. Nahuhumaling ako sa mga pinapalabas sa telebisyon tungkol sa iba't ibang bahagi sa ating bansa na pinupuntahan ng mga ibang lahi. Kaya simula nung makapagtapos ako at magtrabaho na ako ay ginawa ko na ang matagal kong ninanais, ang puntahan ang mga sikat na lugar sa ating bansa. Naging normal na sa akin ang makarinig ng iba't ibang kwento sa lugar na napupuntahan ko. May maganda, malungkot at nakakatakot. Minsan ay napadpad ako sa isang kilalang lugar at isa ito sa mga kwento na hindi ko talaga malilimutan. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1956 sa lugar ng Bohol. May isang pamilya na nakatira sa liblib na baryo. Napakasimple lang ng kanilang buhay. Isang magsasaka ang padre de pamilya na si Roberto. May bahay naman ang asawang si Estela. Ang panganay na si Ismael o Mael ay tumutulong na rin sa kanyang ama. Pangarap kasi ni Maeng na makapag-aral sa Cebu ang nag-iisang kapatid na babae, si Selena. Sa panahong ito ay nasa edad 25 na itong si Maeng at nasa edad 15 naman itong si Selena. Noong ipinanganak kasi ang kapatid niya ay may isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang naganap. Dahilan kung bakit ganito na lang kamahal at kaprotektado ni Maeng ang nag-iisa nitong kapatid. At ang pangyayari ding iyon ang nagpabago sa buhay ni Maeng nang dahil sa isang desisyon ang maging isang antingero. Balikan muna natin ang panahon kung saan ay 10 taon gulang pa lamang itong si Maeng. Tandang-tanda pa ni Maeng ang gabing iyon. Malakas ang ulan at nagkakagulo na sa kanilang bahay dahil manganganak na ang kanyang ina. Hindi mawari ni Maeng kung anong oras na iyon dahil nagising na lang siya na umiiyak na at namilipit na sa sakit ng tiyan ang kanyang ina. Habang ang ama ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Dahil aligaga na rin ito. Kung ano-ano na lang ang ginagawa para bang hindi na makaisip ito ng tama. Roberto, puntahan mo na ang komadrona. Sigaw ng kanyang ina habang namimilipit ito sa labis na sakit. Habang si Maeng naman ay umiiyak na rin at nakaalalay lang sa kanyang ina. Nay, ano po gagawin ko para mawala ang sakit ng tiyan niyo? Umiiyak na tanong dito ni Maeng. Wala anak, dito ka lang sa tabi ko. Huwag mo kong iwan. Tugon dito ng kanyang ina. Umalis na nga ang ama na may dalang itak. Nagtataka naman si Maeng kung bakit may dalang itak ang kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto
Kahit sobrang lakas ng ulan, ay may narinig ang mag-ina na parang may nahulog at tumama sa kanilang bubong na yari sa yero. Sabay na tumingala ang mag-ina. Nandito na sila. Sambit ni Stella sa kanyang sarili na may halong takot. Napakunot noon naman itong si Maeng kung bakit nasa bubong ba ang kanyang ama at ang kumadrona. Napatanong ang bata kung ang kanyang ama na ba ang dumating. Umiling naman ang kanyang ina na nanginginig na sa takot. Ramdam iyon ni Maeng pero inisip niya na baka dahil sa masakit ang tiyan kaya ganon ang reaksyon ng kanyang ina. Ilang saglit pa ay tumunog na naman ng malakas ang bubungan nila kagaya ng sa nauna. Muling tumingala ang mag-ina dahil nasa tapat na nila ang tunog na iyon. Anak, kunin mo ang medalyon. Nasa tokador sa pinakailalim. Utos dito ng kanyang ina. Nay, anong medalyon? Hindi ko po yun alam. Sagot dito ni Maeng. Yung kwintas. Yung kwintas na may tatsulok. Dali, kunin mo. Sambit dito ng kanyang ina. Agad bumaba ng kama itong si Maeng at kinuha ang medalyon. Pagkaabot niya sa kanyang ina, ay isinuot naman ito sa kanya. Nagtanong si Maeng kung bakit pinasuot sa kanya ang medalyon. Sabi naman ni Stella ay proteksyon daw iyon sa mga aswang. Biglang natakot si Maeng nang marinig niya ang salitang aswang. Ang alam niya kasi nakakatakot iyon na nilalang. At nag-umpisang magdasal itong si Stella. Sinabayan na rin siya nitong si Maeng. Anak, kahit anong mangyari, huwag kang tumigil sa pagdarasal. Sambit dito ng kanyang ina. Tumango naman si Maeng at sinunod ang utos ng kanyang ina. Ilang saglit pa ay kumakalampag na ang kanilang bubong. Parang may nais pumasok mula doon. Takot man pero pumikit na lang si Maeng na nagdadasal habang yakap ang kanyang ina. Maya-maya pa ay sa bintana naman umaatake ang nilalang. Ibinuka ni Maeng ang isang mata at tiningnan ang bintana na halos mawawasak na. Inay, yung bintana po. Takot na wika dito ni Paeng. Hayaan mo lang yan, anak. Magdasal ka lang. Sambit dito ng kanyang ina. Sa sandaling iyon ay damang-dama ni Maeng na pilit tinitiis ng ina ang pananakit ng tiyan. Ayaw nitong ipakita sa anak na nahihirapan na ito hanggang sa nawasak na nga ang bintana. Paglingon ni Maeng ay may isang nilalang na sobrang nakakatakot. May pakpak ito na kulay itim. Ang pinagtataka ni Maeng, bakit hindi makapasok ang nilalang na iyon sa loob na tila may humaharang. Umaangil at galit na ang nilalang. Halos kumawala naman ang kaluluwa ni Maeng sa kanyang katawan sa labis na takot. Hinawakan ng ina ang kanyang muka at ibinaling sa ibang direksyon. Huwag mong tingnan yan, anak. Dito ka lang sa akin. Hindi makakapasok ang demonyong yan. Sambit dito ng kanyang ina habang yakap-yakap itong si Maeng. Umalis ang aswang sa bintana at kinalampag na naman ang dingding hanggat sa lumipat sa kabilang bintana
at muli itong winasak. Katulad sa nauna ay hindi pa rin nakakapasok ang nilalang na iyon hanggang sa tumili ang asawa na parabang nasasaktan ito. Biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang komadrona na panay sambit sa Diyos Ama. Habang sa labas ay naririnig na ni Maeng ang boses ng ama na animoy may kinakalaban ito. Tumayo itong si Maeng at kinuha ang lampara at dumungaw ito sa bintana. Kitang-kita ni Maeng ang pakikipaglaban ng kanyang ama sa aswang na iyon. Pinagtataga ito ni Roberto at kahit mas malaki ang aswang ay kayang-kaya ito ng kanyang ama. Napansin rin niya na may suot na medalyon ang kanyang ama, kaya napahawak rin siya sa suot nitong medalyon. Hindi nakalaban ang aswang matapos ang hindi mabilang na tagang natamo ng aswang ay nag-usal itong si Roberto at iniihip sa palad. Matapos nito ay agad niya itong inilapat sa dibdib ng aswang. Umangil ang aswang at nangisay na parabang ginagapos dahil hindi ito makapalag. Hanggang sa tumuwid ang katawan nito at nalagutan na ng hininga. Nanlaki na lamang ang mga mata ng bata dahil sa hindi kapani-paniwalang eksenang kanyang nasaksihan. Tumingin sa kanya ang ama at pansin niya na may sinasabi ito. Tila ba nabingi ng ilang segundo itong si Maeng. "Maeng, bumalik ka sa nanay mo," wika dito ng kanyang ama. Bumalik si Maeng sa kanyang ina. Natulala at parang namanhid ang buong katawan. Ilang saglit pa ay nasa loob na ng kwarto itong si Roberto. Niyakap si Maeng at tinapik-tapik pa ang pisngi nito. Nang bumalik sa wisyo ang bata ay humagulhol ito at napayakap sa ama. Sa awa ng Diyos ay naipanganak ang kapatid ni Maeng na ligtas at malusog. Sa pag-uusap ng mga matatanda ay nakikinig lang itong si Maeng. Sinubukan ng aswang na biktimahin ang buntis, ngunit dahil sa medalyon na kung tawagin ay Trespico Roma ay nailigtas sila nito. Ito yung kwintas na pinakuha ni Estela sa tokador, habang suot naman ni Roberto ang medalyon ng Sator. Hindi man malinaw kay Maeng kung ano ang mga bagay na iyon, basta ang pagkakaalam niya ay mabisang pangontra ito laban sa mga aswang. Lumabas na ng silid ang mag-ama at ang kumadrona upang magkape. Umuulan pa rin pero hindi na gaanong kalakas. Nagpasya na rin ang ama na sa bahay muna magpalipas ng gabi ang kumadrona. Takot rin ito dahil baka may masalubong pa itong aswang. Tumabi si Maeng sa mag-ina at napapagitna nila ang sanggol. Masaya itong si Maeng dahil maayos na ang kalagayan ng kanyang ina. Nakakangiti na rin ito. Sa murang kaisipan ni Maeng ay naipangako niya sa kanyang sarili na mamahalin, aalagaan at poprotektahan niya ang kapatid sa anumang banta sa buhay nito. Hindi na nito hahayaan na mangyari ulit ang nakakatakot na karanasan. Maraming katanungan ang bata sa kanyang ina, pero ipinagpaliban muna niya ito upang makapagpahinga. Doon na rin sa sahig nagtatag ng banig itong si Maeng dahil ayaw niyang iwan ang ina at ang kapatid na
si Selena. Nakatulog si Maeng habang hawak-hawak ang medalyon ng Trispico. Kinabukasan, ramdam na ni Maeng ang pagbabago sa takbo ng kanilang buhay. Dahil sa bagong silang na ang kapatid nito, ilang oras din na nanatili ang bata sa tabi ng kanyang kapatid. Maeng, papatulugin ko muna si Selena. Mamaya na kayo ulit maglaro ha. Nakangiting wika dito ng kanyang ina. Nay, sana lumaki na agad si Selena no? Para makakapaglaro na kami sa labas. Wika dito ni Maeng. Oo naman, darating din yun. Huwag kang magmamadali. Sagot ng kanyang ina. Lumabas ng silid si Maeng at nakita niya ang ama na nasa bakuran. Nakaupo ito sa bangko na tila malalim ang iniisip. Dito lumapit si Maeng at dito niya unti-unting inilahad ang mga katanungan tungkol sa mga nangyari kagabi. Lalong-lalo na ang mga medalyon na suot nila. Dito napag-alaman ni Maeng na ang mga medalyon pala ay proteksyon kontra sa mga masasamang nilalang. Ang Trispico Roma na suot ni Maeng ay mabisang panlaban sa mga sakit na maaaring maging sanhi ng kulam, barang at kahit sa engkanto. At ang sator na nasa kanyang ama ay isang mataas na uri ng dasal. Sa kabuuan, ang mga medalyon na hawak nila ay nagbibigay ito ng poder sa mga panganib na dulot sa mga nilalang ng dilim. Naitanong din ni Maeng kung papaano niya nalabanan ang aswang. Dito na ipinakita ni Roberto ang kanyang kanang balikat na merong peklat. Ayon sa kanyang ama, nakabaon sa kanyang balikat ang isang mutya na kung tawagin ay ngipin ng kalabaw. Nagbibigay ito ng kakaibang lakas sa pangangatawan at sa espiritual na aspeto. Proteksyon din ito kontra sa barang, kulam, laman lupa, masasamang elemento, iwas disgrasya, at mga masamang tangka. At dahil sa natuklasan, ay nagkaroon ng interes itong si Maeng na maging isang antingero. Dahil na rin gusto niyang protektahan ang kanyang ina at ang kapatid. Natuwa naman si Roberto sa naging hangarin ng anak. Masyado pa itong bata upang malaman ang mga ganitong bagay. Pero dahil sa pag-atake ng aswang, ay wala nang nagawa itong si Roberto, kundi ilahad ang mga bagay na tinatanong ng kanyang anak. Sa edad na 15, kung saan-saan na sila nakarating upang manguha at mangalap ng mutya. Pakiramdam ni Roberto ay tila hindi tinadhana kay Maeng ang pagiging antingero. Pero habang hindi pa nakakakuha ng mutya ang anak, ay pinagbigyan niya ito sa kahilingan na sanayin sa pakikipaglaban ng pisikal na kumbate. Ilang taon na rin ang lumipas pero bigo pa rin na makamit ni Maeng ang isang pagiging antingero. Sa katunayan, gusto na ni Roberto na sumuko dahil bilang ama, masakit sa kanya na laging bigo ang anak niya. Ngunit sa kabila ng kabiguan ay hindi niya nakitaan ng panghihina itong si Maeng. Maraming beses na rin na muntik nang mapahamak si Maeng dahil sa mga aswang. Mabuti na lang palagi nitong suot ang medalyon kaya nakakaligtas pa rin ang kanyang anak.
Hanggang sa edad na 20, buong akala ni Roberto ay patay na itong si Maeng dahil tinamaan ito ng kidlat. Tumutulong na kasi si Maeng sa kanilang sakahan. Sa sandaling iyon ay nagpasalamat sila dahil ilang araw na rin na umuulan at makakapagtanim na sila ng palay. Tinawag na sila ni Estela upang mananghalian. Ngunit nagpaiwan itong si Maeng upang tapusin ang iilang binhi ng palay. Nagbabadya na rin na uulan dahil sumama bigla ang panahon. Kumukulog at kumikidlat na rin ang mga oras na iyon habang si Maeng ay nasa gitna pa ng palayan. Sa hindi inaasahan ay tumama ang kidlat kay Maeng. Kitang-kita ito ni Roberto dahil nakatingin lamang siya sa kanyang anak. Habang naghahanda ng pagkain sina Estela at Selena, sa pagkabigla ni Roberto ay hindi ito agad nakagalaw. Kung hindi pa sumigaw ang asawa ay hindi pa sana kikilos itong si Roberto. Agad na itong tumakbo patungo sa kanyang anak na nakahandusay na sa putikan. Kitang-kita ang pagkasunog ng balat ni Maeng na halos kumalat sa buong katawan. Butas-butas na rin ang damit at hindi na ito humihinga. Kinarga nito ang anak at dinala sa kamalig kung nasaan ang mag-ina na nag-iiyakan. Nang maihiga sa papag ay pilit pa itong iniligtas ni Roberto. Subalit, wala na talaga itong si Maeng. Sa sama ng loob ni Roberto ay hinablot niya ang medalyon ng anak at ito'y itinapon. Hindi na iligtas ng medalyon ang anak sa kidlat. Makalipas ang ilang minuto ay tulala ang tatlo. Labis-labis na paghihinagpis ang nadarama ng pamilya. Tinakpan na ni Estela ng tuwalya ang bangkay ni Maeng. Mag-iisang oras na ay walang may ganang kumilos sa tatlo. Animoy mga tao na naghihintay tumila ang ulan. Hanggang sa maya-maya pa ay narinig nila na umubo itong si Maeng. Nagtinginan ang tatlo at muli pa ay umubo pa itong si Maeng ng sunod-sunod. Agad kinuha ni Estela ang nakatakip sa anak at tumambad sa kanyang ina ang maayos na itsura ni Maeng. Laking pagtataka nito dahil ni bakas ng pagkasunog ay wala na. Bumangon si Maeng at nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi na nakapagsalita pa si Estela, kundi niyakap na lang ang kanyang anak. Inilahad din ni Roberto ang nangyari, pati ang pagkamatay nito. Ngunit ayon kay Maeng, pakiramdam niya ay may dumadaloy na mainit na bagay sa buong katawan at nakatulog na siya. Habang nag-uusap ang mag-ina, ay napatingin naman si Roberto sa kinabagsakan kanina ng kanyang anak. "Anak, sumama ka nga sa akin," wika dito ni Roberto. Binalikan nila ang lugar kung saan natamaan ng kidlat itong si Maeng. Laking gulat na lang ni Maeng dahil natuyo at nanigas ang putik na tila may guhit na paikot. May nasipat sila sa gitna na kulay puti at pahabang bagay. Inutos ni Roberto na kunin ang bagay na iyon. Marahan naman itong kinuha ni Maeng. "Diyos ko, Maeng, yan ang mutya ng pangil ng kidlat," natutuwang wika ng kanyang ama. Hindi na rin mapigil ni Maeng ang matuwa dahil sa wakas ay meron na itong mutya.
Nagtaka naman si Estela sa nasilayan sa kanyang mag-ama at simula sa araw na iyon ay hawak na ni Maeng ang pangil ng kidlat. Ito ay nagsisilbing pangkalahatang proteksyon sa tao man o kahit sa masasamang nilalang. Nagbibigay rin ito ng kabal sa katawan, lakas at bilis. Ang mutiyang ito ay kusa ng gagana sa may tangan nito. Ngunit hindi ito gagana kapag sa kasamaan ang patutunguhan ng may tangan. Lumipas ang ilang taon, sa gabay ng ama ay natutunan na ni Maeng na gamitin ang mutya. Magkasangga rin sila sa pagtugis ng mga masasamang nilalang. Minsan isang gabi, naglalakad pa uwi itong si Maeng galing sa palengke. May dala siyang maraming pagkain dahil kaarawan iyon ng kapatid niyang si Selena. Sabik rin siyang ibigay ang regalong pangsipit sa buhok. Mabilis na ang paglakad ng binatang si Maeng dahil madilim na at baka gutom na ang kanyang pamilya. Nako, sana magustuhan ito ni Selena. Nakangiting sambit nito sa kanyang sarili. Nang biglang makaramdam ng kakaiba itong si Maeng, napatigil siya at pinakiramdaman ang paligid. Napakabigat na presensya ang umiiral sa lugar. Marahan niyang ibinaba sa lupa ang mga dala. Paglingon niya sa likod, mula sa madilim na bahagi ay may naaninag siyang imahe ng malaking nilalang na may mahabang buhok. Ilang saglit pa ay naaninag niya na ang napakaputing buhok nito. Noong una, akala niya ay isa itong engkanto. Ngunit nang masilayan niya ang itsura nito, napagtanto niya na isa itong gabunan. Kahit unang beses pa niyang makasilay ng gabunan, agad naman niya itong nakilala dahil sa mga turo ng ama tungkol sa iba't ibang uri ng mga aswang. Bahagyang napaatras itong si Maeng at nagkarga na ng poder sa katawan. Kahit alam niya na protektado na siya ng Tres Pico Roma, ay naniniguro pa rin dahil alam niya na mataas na uri ang nilalang na nasa kanyang harapan. Kahit sanay na ito sa pakikipaglaban sa mga aswang, hindi siya nagpakampante sa sandaling ito dahil hindi pa niya sukat ang lakas at kapangyarihan ng isang gabunan. Malalim ang paghinga nito at napakasama ng tingin sa kanya. Kayong mga antingero, ang balakid sa aming pag-iral sa mundo. Dapat kayong mawala. Galit na sambit ng gabunan na may napakalaki at malalim na boses. Matapos magsalita, ay biglang sumugod ang nilalang sa gulat ni Maeng. Kahit nakailag siya, ay natumba pa rin ito. Akmang patayo pa lang siya, ay ang malaking talampakan ang sumalubong sa kanya. Sinangga niya ito ng kanyang bisig. Ramdam ng antingero ang lakas nito. Sadyang mas malakas pala talaga ang gabunan kumpara sa ibang uri. Ilang segundo lang ang pag-apak ng nilalang at kusa ring itong umatras. Galit itong tumitig sa kanya. Alam ni Maeng na naramdaman ng nilalang ang epekto ng kanyang medalyon. Humakbang pasulong itong si Maeng habang patras naman ang hakbang ng gabunan. Umaangil ito ngunit hindi na umaatake. Hanggang sa animoy hangin na sumulpot itong si Maeng sa harapan ng gabunan at inundayan niya ito ng suntok. Tumilapon ng ilang metro ang gabunan at sa pagtayo nito ay
ay tumalon ito sa puno at tumakas. Nag-iwan naman ng mga kataga ang gabunan habang lumalayo. "Hindi pa tayo tapos, antingero. Hindi pa," sambit nito. Nang wala na siyang maramdamang mabigat na presensya, ay pinulot niya na ang mga dala at nagmadali nang umuwi. Nagkunwari na walang nangyari itong si Maeng dahil ayaw niya na masira ang kaarawan ng kanyang kapatid. Nais nito na maging masaya sa gabing iyon si Selena. Natuwa din ang bata sa pagsipit na pasalubong ng kanyang kuya. Nang pumasok na sa silid, ang mag-ina ay tumitig itong si Maeng sa kanyang ama at nagpunta ang binata sa bakuran. Sumunod naman itong si Roberto. Inilahad ni Maeng na nakaengkwentro niya ang isang gabunan. Agad naman sinuri ng ama ang katawan ng anak at sinabi ni Maeng na hindi naman siya natamaan ng atake. Ngunit inilahad din ng binata na anumang oras ay babalik ang gabunan dahil sa mga huling kataga nito. Natural sa mga aswang ang paghihigante, kaya kailangan nilang magdoble ingat, lalong-lalo na ang mag-inang Estela at Selena. Dahil walang sinasanto ang mga aswang, makapaghiganti lamang ito. At talagang ubusan ng lahi ang kanilang pakay. Dahil sa pangyayari ay hindi agad nakatulog itong si Maeng. Muli itong lumabas ng bahay at inobserbahan ng maigay ang paligid. Tahimik at payapa naman ang gabing iyon. Kinabukasan ay kumuha ng mga bagakay itong si Maeng at pinatalas ang dulo nito. Batid ng ama na iniisip masyado ni Maeng ang gabunan. Nilapitan ito ni Roberto at inayang magpahinga muna. Pinakalma din niya ito sa pagiging aligaga. Subalit hindi talaga mapakali itong si Maeng. Sa mga ganitong pagkakataon ay bumabalik ang mga alaala nung siya ay bata pa nang salakayin sila ng aswang habang ipinapanganak itong si Selena. "Pasensya na, tay. Hindi ko lang talagang maiwasang mag-isip masyado. Sa abot ng aking makakaya, poprotektahan ko ang pamilya natin," wika dito ng binata. "Alam mo, anak, susubukin at susubukin talaga tayo ng mga nilalang. Pero sana lagi mong pakatatandaan, lumaban ka na naayon sa tama. Huwag mong hayaan na balutin ka ng puot at galit," wika dito ng kanyang ama. Upang maibsan ang pangamba ni Maeng, ay ipinasuot nila ang mga medalyon sa mag-ina. Kahit papaano ay napapanatag na ang kalooban ni Maeng. Hindi naman kasi oras-oras ay nasa tabi sila ng mag-ina. Lalo pa na papalapit na ang kapasan. Magiging abala na sila sa palayan. Isang hapon, bandang 3:00, may isang matandang babae na nakatayo sa labas ng bakuran. Nilapitan ito ni Estela at tinanong kung ano ang kailangan. Sa oras na iyon ay nakalimutan ng babae na isuot ang medalyon dahil kakatapos lang nitong maligo. Humihingi ng tubig na inumin ang matanda. Agad naman itong pinapasok ni Estela at pinaupo pa sa beranda. Kumuha ito ng tubig at ibinigay sa matanda. Kinakausap rin ito ni Estela kung taga saan ito, ngunit sumisilip lang ang matanda sa loob ng bahay. Medyo nagduda na itong si Estela sa kanyang bisita dahil
Hindi ito sumasagot sa mga tanong nito na animoy walang naririnig. Kaya inulit pa ni Estela ang mga katanungan. Imbis na sumagot ay nagwika ang matanda kung maaari ba siyang pumasok at magpahinga saglit. Dito na pumalag si Estela kaya agad siyang hinawakan ng matanda. Laking gulat ni Estela dahil hindi akma ang lakas nito sa itsura ng matanda. Kaya napasigaw ang babae. Dali-dali naman na lumabas itong si Selena at sa paglapit ng bata sa kanyang ina ay biglang bumitaw ang matanda at mula sa beranda ay tumalon ito sa bakod at lumingon muna ito na umaangil bago tumalon ulit palabas ng bakod. Sa gulat ay hindi nakaimik ng ilang segundo itong si Estela. Doon niya napagtanto na hindi pala niya suot ang kanyang medalyon. Mabuti na lang at lumapit ang anak. Kumpirmado, isang aswang ang matandang iyon. Dito na pumasok sila ng bahay at nagsarado ng pinto. Sinuot na rin niya ang medalyon at taimtim itong nagdasal. Ilang saglit pa ay dumating na si Roberto. Buong akala nito ay umalis ang mag-ina. Pagkapasok ni Roberto ay agad yumakap itong si Estela at inilahad ang pangyayari. Naging aral ni Estela na hindi dapat magpapasok ng hindi kakilala. Dahil kapag binigyan mo ng pahintulot ang aswang na makapasok sa bahay, ay madali na lang sa kanila ang maglabas-pasok dito at biktimahin ang nasa loob. Naging mapagmatiyag itong si Roberto dahil hindi imposible na babalik muli ang aswang. Sa pagdating ni Maeng, kahit ayaw ng ama na madagdagan ang iisipin ni Maeng, ay inilahad na rin niya dito ang naranasan ni Estela. Gaya ng inaasahan, ay namutawi sa wisyo ni Maeng ang labis na galit. Kahit hindi man ito nagsalita, ay kitang-kita ng ama ang galit sa itsura nito. Sa gabing iyon ay naghasa ng karit itong si Maeng. Isa ang karit na mabisang pangontra sa mga aswang sa isip ng binata. Sa oras na makaharap niya ang aswang, ay hinding-hindi siya magdadalawang isip na putulin ang ulo ng nilalang. Nagbaon rin ang kanyang ama sa kanilang bakuran ng mga pangontra sa aswang at elemento. Kinabukasan, habang nasa palayan at kasalukuyang nagsasagawa ng panggagapas, ay may nasipat na matandang babae itong si Maeng sa dulo ng palayan. Marahan niya itong sinundan hanggang sa napuna na ito ng matanda. Lumingon ito sa kanya at tumakbo ito ng mabilis. Hinabol iyon ng binata hanggang sa nag-anyong uwak ang nilalang at tuluyan ng nakalayo. Dito na napamura ang binata. Sumapit ang gabi at normal naman ang lahat. Alerto na rin lagi ang mag-ama dahil sa banta ng mga aswang. Talagang hindi sila tinitigilan ng mga ito dahil sa oras ng pahinga ay may biglang umangil na animoy nasaktan ito. Agad na pabalikwas ang mag-ama at lumabas ito ng kanilang bahay. Kitang-kita nila ang namimilipit sa sakit na matandang babae. Dahil iyon sa pangontrang ibinaon ng kanyang ama. Hindi na nag-atubili pa itong si Maeng at agad sinugod ang aswang. Akmang sasapakin na ito ng binata
nang biglang nagwika ang aswang ng, Wag mo kong patayin. Kailangan ko lang ng sariwang atay ng isang bata." Dahil sa sinabi ng aswang ay inundayan na ni Maeng ng suntok ang nilalang. Atay ng bata." Pagpapatuloy ng aswang kahit bugbog sarado na ito sa kanya. Nasa isip naman ng binata na ang tinutukoy ng aswang ay ang kapatid na si Selena. Kaya mas tumindi na ang pagnanais nitong mapaslang ang nilalang. "Tama na, Maeng. Huwag mo nang patagalin ang buhay ng demonyong yan." Sambit dito ng kanyang ama. Isang matinding suntok ang ibinigay ni Maeng at tumama sa dibdib ng aswang. Lumaki ang mga mata nito at bumulwak ang dugo sa bibig. Tumilapon ang aswang, dahilan upang wawasak ang bakod na gawa sa kawayan. Sa paglapit ng binata sa naghihingalong aswang, ay pinasabog na ito ni Maeng gamit ang kidlat. Makalipas ang ilang araw ay natapos na rin ang gapasan. Habang hinihintay ang susunod na taniman, ay napagdesisyonan ni Maeng na roronda ito tuwing gabi. Hindi ito matatahimik kung may gabunang nagbabadya sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa tingin niya, kakayanin naman ang nag-iisang gabunan. Iyon ang akala ni Maeng. Minsan isang gabi, hindi mapakali ang binata. Kaya nais sana niyang magpahangin sa labas. Sa beranda na natili ang binata, hindi na ito nagpailaw pa ng gasera sa labas dahil maliwanag naman ang buwan. Napapasandal na ang antingero sa dingding habang ito'y nakaupo. Bumibigat hanggang sa pumikit na ang mga mata ng binata. Bago pa man tuluyang mayuko ang ulo, ay nagising ang binata. Sa muling pagsilay niya sa paligid, bumulaga sa kanya ang mga imahe ng malalaking nilalang. Nagkumpulan ang mga ito sa tapat ng kanilang bahay. Batid ng binata ang mapuputi at mahabang buhok ng mga ito. Biglang napatayo ang binata dahil ang nasa kanilang tapat ay ang mga gabunan. Tila isang buong angkan ang nagpakita at nakaramdam ng pagkasindak itong si Maeng. Papalapit na ang mga nilalang at tumigil ito sa labas ng bakod. Tila naramdaman ng mga ito ang pangontrang nakabaon. Subalit, nag-usal ang mga ito at agad winasak ang bakod. Nagpakawala naman ng tigalpo itong si Maeng at bahagyang napaatras ang mga gabunan. Tinatayang nasa mahigit 10 gabunan ang bumisita. Hindi nagpatinag sa tigalpo ang mga aswang. Ibinuka na nito ang mga kamay at handang sumugod. Nag-usal na rin si Maeng at dahan-dahang nag-iba ang klima. Panaka-naka na rin ang mga kidlat sa kalangitan. Naghahanda na si Maeng na ipatama ang kidlat sa mga sinumang susugod hanggang sa tumalon ang dalawa papunta sa kanyang kinatatayuan. Ngunit laking gulat nila dahil may biglang bumangga sa dalawa sa bandang kanan. Bumagsak sa lupa at nasilayan ni Maeng ang ama na may dalang itak at inatake na ang mga gabunan. Akmang susugod pa ang iba at pinabagsak ni Maeng ang kidlat. Agad tumama sa isang gabunan. Tumilapon ito, pati na rin ang ibang nasa paligid. Lumundag na rin si Maeng at sumugod na sa mga gabunan. Tanging kamao lang ang sandata ni Maeng
at nakakasabay naman siya sa lakas at bilis ng mga kalaban. Nagtungo sa silong si Maeng at kumuha ng mga sibat na gawa sa bagakay. Pinagbabato niya ng sibat ang mga kalaban. 2 dito ang natamaan at agad rin niyang inundayan ng sapak at sipa. Habang si Roberto ay pinagtulungan ng 2 sa mga ito, napasandal ang ama sa dingding ng bahay. Akmang dadaganan na siya ng gabunan ay may sulo na sumalubong dito. Hinagisan pala ni Estela ang gabunan mula sa bintana. Napaatras ito at iwinasiwas ang sulo hanggang sa mawalan ng apoy. Umangil ang gabunan at muli itong sumugod. Inundayan naman ng taga ni Roberto at natapyas ang kamay nito. Umatungal ang gabunan at napahawak na lamang sa kamay. Naging pagkakataon naman ito ni Roberto na maitarak sa gabunan ang itak. Sa pagtarak ng itak ay sinundan pa ito ni Roberto ng tigalpo na naging dahilan upang tumilapon ang gabunan at dumiin pa ng gusto ang itak dito. Tinawag ni Estela ang asawa at hinagisan ng itak. Agad sinalo ni Roberto at mabilis gumuhit ng krus sa lupa bago itinaga sa isa pang gabunan. Dito nasipat ni Estela na nahihirapan na ang anak sa kabilang bahagi. Muli itong nagsindi ng sulo at inihagis sa mga gabunan. Kasunod nito ang paghagis rin niya ng isang karit. Agad pinulot ni Maeng ang karit at sinalubong ang papasugod na gabunan. Hati agad ang ulo ng kalaban. Mabilis na pinagtataga ni Maeng ang mga gabunan hanggang sa napangibabawan na ng mag-ama ang mga gabunan. Naglundagan ang mga ito papalayo. Habang nagtatakbuhan na ang iilang gabunan ay nagpakawala naman ng tigalpo ang mag-ama at nagdulot naman ng dagdag pinsala pa sa mga ito. Nasa 6 ang napaslang ng mag-ama sa gabing iyon. Dahil sa pag-atake ng mga gabunan ay hindi na nakatulog ang 3, maliban na lang kay Selena. Kinabukasan ay gumawa na ng mga sulo itong si Maeng gamit ang kawayan at tela upang magbigay liwanag sa pagsapit ng dilim. Pinagtulungan din ng mag-ama ang pag-aayos ng mga nasirang bakod nila. Roberto, pupunta lang ako ng palengke. Bibili ako ng asin. Paalam dito ni Estela. Pumalag naman si Maeng sa balak ng kanyang ina. Maeng anak, hindi naman pwede na dahil sa mga aswang na yan ay magiging limitado na ang mga galaw natin. Wala ka bang tiwala sa medalyon na suot ko? Wika dito ng kanyang ina. Napapayag naman si Maeng sa pangakong babalik agad ang kanyang ina. Umalis na itong si Estela. Dala ang buslo at may itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Matapos makabili ng asin, ay namili na rin ng pananghalian itong si Estela. Hindi sinasadya ay narinig niya ang usapan ng mga tindera ng gulay patungkol sa sinasabing mambabarang na nasa kabilang baryo. May iilang na biktima na rin ang matandang iyon. Nagmadali na sa pamimili itong si Estela upang makauwi na at may ilahad sa asawa ang kanyang natuklasan. Isa lang ang kilala ko na mambabarang sa kabilang baryo. Walang iba kundi si Lusing. Wika ni Roberto nang mailahad ng asawa ang kanyang natuklasan. Anong plano mo, Roberto?
Baka umabot na sa ating lugar yung sinasabi nilang mambabarang. Pag-aalala dito ni Estela. Ayon kay Roberto, kailangan maunahan niya itong si Lusing. Minsan na rin kasi silang nagkaharap ng mambabarang. Ngunit natakasan siya nito dahil sa tindi ng salamangka ng matanda. Noong panahong nagtagpo ang langdas nila ni Lusing ay wala pang medalyon itong si Roberto at baguhan pa rin siyang antingero. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Natakasan man siya ng matanda pero alam niya na nasugatan niya ito sa pisngi. Buong akala ni Roberto ay lumayas na sa lugar ang matanda. Maing, bukas na bukas ay dadayo tayo sa kabilang baryo. May kaibigan ako doon. Makakakuha tayo ng impormasyon sa kanya. Wika dito ng kanyang ama. Tumugon naman ang binata. Matapos ang agahan ay tumungo na sa kabilang baryo ang mag-ama. Tumuloy sila sa kaibigan ni Roberto na si Amando. Labis naman ang tuwa ng kaibigan sa pagdalaw ni Roberto. Isang ordinaryong tao itong si Amando, ngunit napakarami nitong sandata na nakasabit sa dingding ng bahay. Habang nag-uusap ang magkaibigan, ay napansin nito na tutok si Maeng sa mga sandatang nakasabit. Maeng, isa ka na palang antingero. Ito, kunin mo. Wika dito ni Amando, sabay abot sa latigong pagi sa binata. Nagpasalamat naman ang binata dahil magagamit niya ito para sa mga aswang. Hanggang sa dumako na nga ang usapan sa mambabarang na si Lusing. Ayon kay Amando, 4 na ang pumanaw dahil sa kulam. Noong una ay nagtaka si Amando kung sino ang nambibiktima hanggang sa nakita niya mismo itong si Lusing. Matagal na panahon na ang lumipas ngunit hindi pa rin nagbabago ang itsura nito maliban sa peklat sa muka. Usap-usapan din na galing daw ng sikihor ang matandang si Lusing. Malamang doon ito nagpunta ng muntik na siyang mapuruhan ni Roberto. Matapos makumpirma na si Lusing nga ang mambabarang, ay hindi na rin nagtagal ang mag-ama. Umalis na rin ito upang mapagplanuhan ng mabuti ang pag-atake nila sa mangbabarang. Bandang hapon na sila nakauwi. Agad sinubukan ng binata ang bagong sandatang latigo. Alam mo anak, mutya na lang ang kulang ni Amando sa dami niyang alam tungkol sa mga nilalang ng dilim, pati panlaban dito. Wika ng ama habang papalapit ito kay Maeng. Sa katunayan, dinadayo noon si Amando ng mga antingero upang doon bumili ng sandata. Wala man itong tangan, naging kasangga naman siya sa mga manunugis ng aswang bilang tagabigay ng mga impormasyon. Natigil lamang ang usapan ng mag-ama nang may nasipat silang lalaki na nakakubli sa isang puno sa di kalayuan. Hahabulin na sana ito ni Maeng, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Ayon dito, malamang isang gabunan ang taong iyon na nagmamanman sa kanila. Hayaan na natin sila na sumalakay dito sa atin anak. Tingnan lang natin kung hanggang saan sila tatagal. Wika dito ng kanyang ama. Ayon pa kay Roberto, maaaring hindi natatalab sa mga gabunan ang mga binaon niyang pangontra at tamang-tama ang pagpunta nila kay Amando dahil nakakuha siya ng bagong pangontra sa mga ito.
Isa itong ugat ng puno. Hindi man ito ikakamatay ng gabunan, matinding pagkahilo naman ang maidudulot nito sa kanila. At makakakita rin sila ng mga ilusyon, subalit sa sandaling oras lamang ito. Tinuruan naman ni Estela ang kanyang anak na si Selena sa paggawa ng mga sulok na yari sa dahon ng nyog. Nais na rin ni Estela na matapos ang mga ito dahil hindi maganda sa bata ang laging nakakaranas ng mga nakakatakot na pangyayari. Kahit sa ganitong paraan ay makakatulong itong si Estela. May mga nakatarak na mga itak sa lupa katabi sa mga haligi ng bahay. Bago mawala ang araw ay naglalagay ng asin itong si Estela palibot sa labas ng bakod hanggang sa muling pagbilog ng buwan. Habang naghahapunan ang mag-anak ay umalulong bigla ang mga aso. Tumayo agad ang mag-ama habang mabilis na iniligpit ni Estela ang mga pinagkainan at nagtungo sa silid, dala ang bata. Ang mga alulong ng aso ay bigla na lang nawala. Kung mga gabunan man ito, masusubukan na ni Maeng ang latigong pagi. Nakasukbit naman sa kanyang tagiliran ang karit habang ang ama ay inihanda na rin ang dalawang itak. Inabisuhan naman niya ang asawa na sa kanyang hudyat ay ihagis ang ugat ng puno sa bakuran. Bago maisara ni Maeng ang bintana, sa harap ay nasipat niya ang mga nilalang na lakas loob na naglakad patungo sa kanilang bahay. Lumabas na rin ng bahay itong si Roberto. Tumayo ito sa bakuran habang hawak ang dalawang itak. Isang angkan ng gabunan ang paparating. Habang nasa loob pa ng bahay ay nag-usal na ang binata. Muling nag-iba ang panahon hanggang sa isang napakalakas na kidlat ang tumama sa gitna ng mga gabunan. Agad nagpulasan ang mga ito. Tumatakbo na ang mga gabunan pasugod sa bahay ng mag-ama. Binangga ng mga ito ang bakod at sa laking gulat ng mga gabunan ay may mga nakausling talim ng bagakay pala sa lupa. Dagdag pa ang mga asin. Dito dumaing ang mga gabunang nakaapak sa talim at asin. Subalit hindi ito nagpatinag. Patuloy sa pagsugod ang mga ito. Agad sinalubong naman sila ng mag-amang antingero. Matatalas na kuko laban sa sandata ng mag-ama. Tapyas agad ang laman ng gabunan kapag natatamaan ng latigo. Ang mga sulong nakatarak sa paligid ay halos natumba na lahat. Tila isang hagupit ng dilubyo ang pag-atake ng mga gabunan. Ngunit natatapatan naman ito ng mag-ama. Walang humpay na bakbakan ang nangyari sa ilalim ng buwan. Panay saboy naman si Estela ng asin na nakaabala sa iilang gabunang natatamaan. May isang gabunan na pasimpleng umikot sa bahay at sinira ang bintana sa likod. Nang mawasak ang bintana, ay bumulaga sa harapan ng gabunan ang trespikong hawak ni Estela na agad ikinasindak ng gabunan. Lumayo ito ng umaangil. Nasipat naman ito ni Maeng na agad niyang hinabol at tumarak sa liig nito ang hawak nitong karit. Sa paghila ni Maeng sa karit ay tumalsik ang ulo ng gabunan hanggang sa sumigaw na itong si Roberto, hudyat na iyon kay Estela. Nang bumagsak ang ugat ng puno sa lupa, ay biglang napahawak sa ulo ang mga gabunan. Dumilat ang mga mata at tila may kinakalaban sa hangin. Nagbigay ito ng pagkakataon
sa mag-ama na atakihin at paslangin ang mga gabunang pansamantalang nawala sa kani-kanilang wisyo. Kung hindi napupugutan ay nabibiyak ang mga ulo nito. Makalipas ang ilang minuto ay higit sa kalahati na ang napabagsak ng mag-ama. Nang bumalik ang wisyo ng mga ito ay kita sa itsura ang labis na pagtataka. Ngunit muling sumugod ang mga gabunan. Isa-isa na ring inihagis ni Stella ang mga sulo hanggang sa lumaki ang apoy. Kahit putol na ang ilang bahagi ng mga gabunan ay hindi pa rin ito natinag. Tila ubusan na ito ng lahi hanggang sa may 5 natira na napatikluhod na sa lupa at may malalalim na paghinga. Nagpapahiwatig na nahihirapan na ang mga gabunan. "Atras!" sigaw ng isang gabunan. Sa pagtalikod ng mga aswang ay inundayan naman ito ng latigo ni Maeng at ibinato na rin ni Roberto ang mga itak na agad tumarak sa 2 gabunan. Mabilis naman na hinugot ni Roberto ang mga itak na nasa haligay ng bahay. Inundayan pa ng mga taga ang gumagapang na mga gabunan. Walang patid naman ang paghampas ni Maeng ng latigo hanggang sa hindi na halos makakilos ang mga kalaban. Inihagis ni Roberto ang isang itak kay Maeng at doon walang tigil nilang pinagtataga ang mga natirang gabunan hanggang sa nagliyab ang mga katawan nito, hudyat ng kanilang kamatayan. Sa gabing iyon ay naubos nila ang angkan ng mga gabunan. Matapos ang laban ay ininda naman ni Maeng ang iilang kalmot at agad naman itong binubuhusan ng langis ni Roberto. Masasabing malakas talaga ang mga gabunan dahil napangibabawan nito ang kabal ni Maeng. Gayunpaman, muling nagtagumpay ang mag-ama sa laban na iyon. Ngunit may isang laban pa na kakaharapin ang mag-ama. Ang matandang mambabarang na si Lusing. Pinaalalahanan naman ni Roberto ang anak na kahit mahina sa pisikal na labanan ang mambabarang ay malakas naman ang espiritual na taglay nito. Pinalipas muna ng ilang araw ang pagsugod nila kay Lusing hanggang sa tuluyang gumaling ang mga sugat ni Maeng. "Tay, sa tingin ko kakailanganin natin ng mga medalyon," wika dito ni Maeng. "Hindi anak, tusoy ang si Lusing. Kaya niyang mag-utos ng mga insekto at aatakihin ang nanay at kapatid mo. Mas maiging nasa kanila ang medalyon," tugon dito ng kanyang ama. Makalipas ang mahigit 1 linggo, handa na ang katawan ni Maeng. Nagkarga muna sila ng poder sa katawan bago tumungo sa kabilang baryo. Labis naman na nag-aalala itong si Stella sa kahaharapin ng kanyang mag-ama. Ngunit wala na itong magagawa. Kailangan na nilang kumilos bago pa lumala ang paghahasik ng lagim ni Lusing. Isang halik sa noo at mahigpit na yakap ang ibinigay ni Roberto sa asawa at gayon din sa anak. Bago lumabas ng pinto ay lumingon muna ang padre de pamilya sa kanyang mag-ina at nag-iwan ito ng isang matamis na ngiti. Sa kanilang pagbaybay sa kinaroroonan ni Lusing ay may biglang umataking bubuyog kay Roberto na naging dahilan upang maapektuhan ng kanyang kaliwang mata. Itay, ayos lang ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Maeng. "Wala to, Maeng. Ang demonyong Lusing ay nasa paligid lang. Humanda ka na," tugon ng ama habang tinatakpan nito ang kaliwang mata.
Ilang sandali pa ay nakarinig na sila ng pagtawa ng isang matandang babae. Ang lakas naman ng loob niyong bisitahin ako. Sa teritoryo ko pa mismo. Ano, Roberto? Buhay ka pa pala? Tinig ni Lusing. Kung saan-saan na tumingin itong si Maeng, ngunit walang mambabarang sa paligid. Ito ngayon ang mahirap dahil hindi niya nakikita ang kalaban. Pilit naman na nagpapalakas itong si Roberto sa kabila ng matinding kirot sa kanyang mata, hanggang sa may paparating na napakadaming bubuyog. Agad itong tinigal po ng mag-ama at isa-isang nagsiputukan ang mga insekto, ngunit may iilang nakadali kay Roberto. Napagtanto ni Maeng na pinunteriya ni Lusing ang kanyang ama. Ano, Roberto? Amanos na tayo. Wika ni Lusing na biglang lumitaw sa di kalayuan. Labis naman na ininda ni Roberto ang mga lason ng bubuyog sa kanyang mga paa. Dahilan ito upang maparalisa. Anak, mag-iingat ka. Mas malakas na si Lusing ngayon. Wika ng kanyang ama habang ito'y nahihirapan. Hindi naman alam ni Maeng kung papaano matutulungan ang ama. Napamura na lamang ito sa matanda. Anak, kunin mo ang batong itim na nasa mambabarang na iyan. Mahinang wika ng kanyang ama. Dagdag pa nito, ang batong itim ay isang trabungko ng mga mambabarang. Kapag nakuha niya ang bato, ito mismo ang tatalo kay Lusing. Ang dapat lang na gawin ni Maeng ay ibaon ito sa lupa. Dito ay nag-usal na itong si Lusing at nag-usal na rin itong si Maeng. May itim na usok ang namuo sa palibot ng matanda, habang si Maeng naman ay nakahanda na ang mga kidlat. Sa sandaling ito ay ibinuhos niya na ang pinakamatinding atake ng kidlat. Ilang saglit pa ay lumabas ang 4 na diablo sa itim na usok na binuo nitong si Lusing. Dito humahalakhak ang mambabarang. Biglang sumugod ang mga diablo sa binata. Agad din naman niyang ibinagsak ang kidlat. Tumama ito sa lupa at tumilapon itong si Lusing. Ngunit ang pag-atake ng diablo ay sinalubong ni Roberto. Dahil sa nanghihina na ito, ay agad na pangibabawan si Roberto ng mga diablo. Akmang susugod na ang binata, ngunit bigla siyang sinakal ng isang diablo. Napakalakas nito. Napakiramdam niya ay mapipigtas niya ang kanyang litid. Habang ang ama ay pilit hinila sa ilalim ng lupa, pilit nag-usal ng tigalpo ang binata at naibato niya ito sa diablong sumasakal sa kanya. May pagsabog na nangyari at tumilapon itong si Maeng. Kitang-kita ng binata ang paghila ng mga diablo sa kanyang ama. Patungo ito sa ilalim ng lupa. Tanging pagsigaw na lang ang nagawa ni Maeng habang nakadapa ito sa lupa. Sa tindi ng emosyon ni Maeng ay lumabas ang kuryente sa katawan nito. Nanlilisik na ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mambabarang. Humahalakhak ito na nakadipa pa ang mga kamay. May nasipat naman na kwintas itong si Maeng na suot ng matanda na may nakasabit na kulay itim na bagay. Tumayo ang binata at sa isang iglap ay bumulaga ito sa harapan ni Lusing. Agad niyang dinakot ang batong itim, sabay sapak dito sa matanda.
Basag ang parteng panga ng matanda, dahilan upang tumabingi ang kabilang bahagi ng mukha nito. Hindi na nakakapagsalita ang matanda ng maayos habang iniaabot ang kamay na tila nais makuha muli ang batong itim. Agad naman na ibinagsak ni Maeng ang bato sa lupa na naging dahilan upang mapaluhod itong si Lusing. Nilapitan ito ni Maeng at walang awang pinagsasapak. Kahit gaano pa kalakas ang suntok ni Maeng, ay hindi naalis ang katawan ng matanda sa lupang kinaroroonan nito. Tinapos ni Maeng ang buhay ng mambabarang sa pagdurog sa ulo nito. Tumayo si Maeng at tumulo ang luha dahil wala na ang kanyang ama. Bago tuluyang umalis itong si Maeng, ibinagsak niya ang isang kidlat sa katawan ni Lusing. Sumabog ito at nagka-pira-piraso. Malungkot na tumako itong si Maeng sa bahay ni Amando. Agad naman itong nilapitan at sa hinuha ni Amando ay patay na itong si Roberto. Napakabuting tao ng iyong ama, Maeng. Pero lahat ng may buhay sa mundo ay may katapusan. Wika dito ni Amando. Nang makarating sa bahay itong si Maeng, ay hindi nito malaman kung papaano sasabihin sa kanyang ina ang pangyayari. Napaluhod na lamang ito sa bakuran at tuluyan itong umiyak. Marahang lumapit si Estela na umiiyak na rin. Sa bawat digmaan na pinagsasamahan ng mag-ama ay palagi itong sabay na bumabalik. Pero sa pagkakataong ito, wala nang salita pa ang kailangan upang maintindihan ni Estela ang nangyari sa kanyang asawa. Sumapit ang gabi na walang imik ang mag-ina. Lumapit si Selena kay Maeng at inahanap ang kanyang ama. Napaluha na lamang at napayakap sa kapatid itong si Maeng. Selena, kahit kailan, hindi ka iniwan ni tatay. Isipin mo, nandito lang siya sa iyong medalyon. Laging nakabantay sa lahat ng oras. Maluwaluwang wika dito ni Maeng. Sa narinig ni Estela ay parang dinurog ang kanyang puso. Tumayo ito at doon sa kusina pinagpatuloy ang kanyang pag-iyak. Napakasakit sa isang asawa na kahit bangkay man lang ng minamahal ay hindi na nito masisilayan pa. Makalipas ang ilang araw, habang nasa palayan ay hinugot ni Maeng ang batong itim sa bulsa. Gumuhit sa utak ng antingero, nalilipulin niya ang mga mambabarang gamit ang mismong trabungko. At binalak niyang puntahan muli ang kaibigan at kasangga ng mga antingero na si Amando. Nagpaalam si Maeng sa kanyang ina na pupuntahan itong si Amando. May nais lamang siyang makuhang impormasyon dito. Bahagyang nagulat naman itong si Amando nang masipat niya itong si Maeng na nakatayo na sa kanyang bakuran. Sa kanilang pag-uusap ay may isang bagay na inalam itong si Maeng. Hiniling nito kay Amando ang kinaroroonan ng mga mambabarang. Ang kwento ng mag-ama ay nagpapaalala sa atin sa relasyon natin sa mga dakilang ama. Kahit ang pagsakripisyo sa sariling buhay ay gagawin ito, mailigtas lang ang kanyang anak. Naway isang aral sa atin ito
upang mas intindihin pa natin ang ating mga minamahal na magulang. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento ng mag-ama. Naway merong kayong natutunan at napulot na aral sa kwentong binasa natin ngayon. Muli maraming salamat. Ako to, si Kwentong Baryo.